Isang araw, may dalawang magkaibigan na kartonista ang nakatambay sa isang sari-sari store. Nice, ang bote pa. Okay, teka. Kamusta ka na dyan, tol? Pambira, ang dami mo ng events na na-miss this year. Ito si Eros, ang kanilang kaibigang nasa abroad. I'm living a great time here, Kobe. Hayaan mo, pag umuwi kami ng pamilya ko dyan, ikaw ang pinakauna kong sasabihan. Mukha naman nag-enjoy kayo dyan, lagi kayo magkasama. Di rin, tol. Minsan ko nalang makita tong si Miko. Alam mo naman kailangan ko pang lumuwas pa Maynila. Buti na lang kamo nakakatabi ko to ng table sa cons. Oo nga, sayang. Alam mo ba, ang lapit din namin kin Sir Paul, par. Tumahimik saglit si Eros dahil sa pangalang nabanggit. Oh, kamusta na si Sir Paul? Ayun, par. Ganun pa rin. Nakangiti pa rin siya lagi. Di ba nag-release siya ng bagong libro? Ayun, pag walang tao, nagdo-drawing pa rin siya kahit nasa event. Ang aangas talaga. Ang consistent talaga. Pangilang libro niya na to? Ewan, par. Labas pa kasi to sa volumes ng Pugad Baboy. Pero sayang, di natin siya nayaya ngayon. Nandito pa siya sa Maynila, di ba? Oo, kaso baka nagpapahinga na rin yun. Next time pwede natin yayain. Kung magyaya, mas close kayo eh. Let us all welcome, Paul Medina Jr. Oo nga. Paano niyo pala nakilala si Sir Paul? Ito si Miko noong bata pa siya. Hindi siya marunong magtagalog dahil sa ibang bansa siya pinanganak. I told you, you have to learn a new language since you'll be living here for good. Oh look, here's our newspaper. Let's get one for now. Here, hold these books. Read those and learn Tagalog, okay? Ang galing! Ang galing! Kasi ngangas mo si Paul Gas! Oo nga, boss! Isa pa! Isa pa! Wise dog! Tadadumdum, 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 tadadumdum. Tila ba sinusundan ng Pinoy comics si Miko? Pati sa eskwelahan, ay yun ang usapan ng kanyang mga kaklase. Oy, ikaw! Ba't wala kang reaksyon? Pinagkatawanan mo ba ako? Tinitigan ni Miko ang kanyang mga kaklase. Nahihirapan pa rin kasi siyang makaintindi ng Tagalog. Pero, natakot ang kanyang mga kaklase dahil seryoso ito at hindi nagsasalita. Ha? Ito? Pungad baboy to. Ano? Hindi mo pa nababasa? Pasalamat ka, mabait ako. Ito, basahin mo. Let's go, boys! Hinawakan ni Miko ang libro. Hindi na nakita ng kanyang mga umalis na kaklase ang kanyang pagkamangha. Talaga? Ako rin, sa mga klase ko yun nalaman. Ikinuwento naman ni Cody ang kanyang sariling karanasan. Uy, may Brody! Ano yung binabasa mo? Bago yun ah. Baka naman gusto mong ipahiram yan sa akin. Tapos may mga ibang volume pa akong hiniram na naneno ko na. Gangster ka ba? Kasalanan ko bang nakalimutan namin parehong nang hiram ako? Bakit? Ikaw ba, Eros? Paano mo nakilala si Sir Paul? Loko, mag-iit na pala. Alis na ako, tol. Chat-chat na lang. Ay, sige. Eros, ingat ka dyan ha. Bilis naman, tol. Bawi ako next time. Bye, pre. Bye, tol. Sa pagbaba ng tawag ay nag-ibang ekspresyon ni Eros. Magkahalo ang kanyang emosyon. Masaya dahil nakausap niya ang kanyang mga kaibigan, pero malungkot dahil pinag-usapan nila ang kanyang matagal ng idolo. Naghanda na si Eros para sa kanyang trabaho sa opisina.
ginawang mag-ayos ni Eros pagka-uwi. Siya ay diretsong humiga, natulog at siya ay nanaginip. And to end our day with a blast, the creator of the famous Philippine comic strip, Pugad Baboy. Let us all welcome, Paul Medina Jr. Nasa iisang lugar ang batang Eros kasama si Paul. Hindi niya alam ang nangyayari, pero napatingin siya sa mga gawa ng kartonero, ang kanyang mga libro, figurine, at drawing sa mga librong nakalabas. Si Eros ay namangha, at tila ba hinigop siya sa isang panibagong mundo. Nag-iba ang kanyang paligid. Kamukha nito ang lugar sa librong nakita niya kanina. Isang lugar na tila ba'y ginuhit, kung saan siya'y mangha sa detalyado nitong itsura. Sa paglipat niya ng lugar ay nakakita siya ng 4 na kahon. Ito ay umiilaw at tumutunog, na tila ba'y madaming gustong sabihin. Naalala niya ang mga kwentong nakita niya sa entablado na naipagkakasya sa 4 na kahon. Sinubukan niya itong abutin. At pinasok niya ang mga ito habang namamangha. Pagkatapos niya itong daanan, ay siyang nalipat ulit sa ibang lugar. Ito ay puno ng iba't ibang litrato ng iba't ibang karakter sa istorya ni Paul. Manghang-mangha si Eros sa pagkakaiba ng mga karakter at sa galing ng kanilang ekspresyon. Eros? Eros? Eros! Bumalik ang isip ni Eros sa lugar na may entablado. Tinatawag siya ng nanay niya. Ito ay kanyang nilingon, pero mukha ito ni Cody. Siya ay natakot at napaatras. Nahagip ng kanyang mata ang nag-host ng kaganapan. Mukha naman ito ni Miko. Lalo siyang nataranta. Kung kaya't, tinitingnan niya rin si Paul, takot na mag-iba rin ang kanyang itsura. Napangiti siya nang nakitang hindi ito nag-iba. Ngunit bigla niyang napansin na ang paligid nito ay siyang nagbago. Siya ay natatakot dahil lahat ng tao ay nawala. Lahat sila liban na lang sa kanya at kay Paul na nasa taas ng isang mahabang hagdan. Hindi alam ni Eros ang kanyang gagawin, pero siya ay humakbang sa hagdan. Tuloy-tuloy siyang humakbang hanggang siya ay natuwa sa pag-akyat. Siya nang ganadong abutin si Paul sa taas. Siya ay napagod sa kanyang pagtakbo. Tumigil siya saglit upang huminga, pero pagtingin niya ay tila ba mas lumayo lang sa kanyang paningin si Paul. Tumakbong muli si Eros, ngunit bigla siyang nahulog. Tuluyang nakatakbo papalayo si Eros sa mga tao. Sa kanyang pagtakbo ay may bigla siyang nabangga. Nakita niya ang kanyang mesa na puno ng gawa ni Paul. Pero sa salamin ay ang kanyang kasalukuyang sarili na nakangiti sa kanya. How does he fit them all in 4 boxes? Ang galing niyo po! Paano na po napagkakasya lahat ng info sa 4 panels lang? Ito na ngayon si Miko, isang kartonistang gumagawa ng sarili niyang comic strips. Oy! Bili na kayo! Ito naman ngayon si Cody, na siyang nagbebenta rin ng kanyang mga comics at merch. Sa gitna ng araw ay magkasamang nagpapahinga ang magkaibigan.
Yeah! Matanda na talaga ako. May salampas ako dyan sa table. Kunin mo na lang. You know, Ang sipag naman. Eros! loko. Magkakaiba man ng kanilang pinagmulan, ay magkakapareho pa rin silang gumagawa ng kanilang sariling mundo sa pamamagitan ng comics. Liban dito ay ang pagkakaisa ng kanilang naging impluensya, si Paul. You can never be like him, Eros, and it's okay.